Ano ba ibig sabihin ng poltergeist? Okay? Sa video nito, sasagutin ko po at i-explain ko po according to my research lang at in my own opinion. Alright? Marami po kasing nagtatanong doon sa isang post at maraming hindi nakaintindi kung anong ibig sabihin ng poltergeist. Ito po yung tamang spelling ng poltergeist. Poltergeist is a term used to describe a type of ghost. Ano ba yung ghost? Yung spirit, or sinasabi nila na kapag namatay na daw yung isang tao, may spirit siya at tinatawag yang ghost. Totoo po yun. So, ghost. Pero hindi totoo na may tao talaga na nabubuhay or may taong patay na bumabalik. Hindi po yan totoo. Okay? So, kaya lang palagi nating naririnig ang tinatawag nating ghost. But in biblical meaning sa ghost, si Jesus Christ kasi tinatawag siyang Holy Ghost. Okay? Dahil namatay siya, and then after 3 days, nabuhay, and then naging spirit siya. So, ang tawag sa kanya, Holy Ghost or Holy Spirit. Pero itong poltergeist is a term used to describe a type of ghost or spirit that is believed to cause physical disturbances. Alright? Or nasa bahay man or sa environment. Okay. Ang word na poltern, the word comes from German. Okay? Poltern, it means to make noise. Diyan nakuha natin ang tinatawag ng poltergeist. Ang first niya ay poltern, to make noise. Ang gist naman is spirit or ghost. Okay? So, it literally means noisy spirit. Okay? So, yun ang niya, noisy spirit or disturbance. Okay? What does poltergeist supposedly to do or supposedly do? Okay? People who claim to experience poltergeist activity report things like, or ito yung na-experience ng mga tao na sometimes kinakabahan at takot. Okay? Number one is, una yung objects na gumagalaw ay either yung upuan, lumilipad, yung anything na parang unbelievable, okay? Na lumilipad, flying or moving across the room, okay? Pangalawa is either may kumakatok sa pintuan pero pag open mo wala naman. Knocking or banging sounds, disturbance ng mga sounds pero pag tingin mo wala namang tao. Next is like mga doors, biglang nag-open and then nag-close na naman ulit. Doors opening and closing. And then sa mga movies palagi nating kung may mga horror movies, kung may ghost daw, namamatay yung mga ilaw, pag ganyan. Di ba? Lights turning on and off. Di natin alam, baka lang, sa ponder na. Next is items disappearing and reappearing. Alright? Para at least, explain ko lang sa inyo, saglit lang, para at least maintindihan din natin. Okay? Minsan din may mga furniture na yung mga upuan, yung nagmo-move, kahit walang hangin, wala namang gumagalaw doon. Sometimes, yun, kinakabahan tayo kapag ganyan yung mga na-experience natin. So, unlike traditional ghost stories, like in movies, poltergeists are often described as more active and disruptive rather than just appearing as apparition. So, kinakabahan ka talaga, wala kang makita eh. Wala kang makita. Bakit gumagalaw siya? So, minsan natatakot tayo. Ginawa ko po itong video na to para maliwanag po sa ating lahat. Dahil merong doon sa GMA, sinishare nila na
yung bata natutulog tapos may umablot daw ng ano nila, kumot. Actually, na-experience din namin yan noon sa bukid dati na yung mga pinsan ko natutulog din and then nag-away na bakit ano yon, sino yung gumagalaw ng mga kumot pababa o natakot sila baka aswang daw ano. Hindi natin yan maiwasan kasi yun yung narinig natin, palagi nating experience, so andyan yung takot. But in psychological and scientific perspective, merong explanation nito. So there is no specific proof. Okay? Baka magalit ko sa akin na totoo yan, totoo. Okay? Hindi ko pa sinabi kung totoo o hindi. Okay? There's no specific scientific proof. Okay? That poltergeists are real supernatural beings. Many cases have later been explained. Okay? Explain natin dito. Una, hoaxes or pranks, baka na pranks lang or merong alam nyo na sa panahon ngayon, pwedeng AI, pwede ring pranks, ginawa lang. Meron ding psychological stress or emotional issues. Minsan, kapag stress ka, marami ka nga nang iniisip. Minsan, maramdaman mo, totoo nga, masasabi mo, totoo yun, totoo. Kasi naramdaman mo at na-experience mo. Kasi yun yung nasa isip mo na. Next is environmental factors like vibrations, drops, plumbing sounds. Di ba? May marinig tayo ng mga, kahit mga ibon ngayon. Di ba? Next is sleep paralysis or hallucinations. Ako, na-experience ko na dati nung 12 o'clock, 12 noon, natutulog ako and then nanaginip ako na merong pag-open ng mga mata ko, nakita ko yung kung anong nasa panaginip ko. Nung nagising ako, totoong gising na ako, kung ano yung pananiginipan ko na mukha, andun pa rin sa bubong. Totoo po yun. Pero, di ko alam kung totoo yun. Either hallucination or sometimes sleep paralysis. So, I think na-experience din to ng iba. Next is attention-seeking behavior. So, dahil minsan daming problema natin, kulang tayo sa pansin, may experience din natin. So, ito naman, yung mga experiences ng mga kababayan natin, totoo po yun. May nangyayari po talaga na ganon. Some researchers also noticed the reported cases. Okay, siyempre, may mga investigations po na nangyari kapag ganyan yung mga accidentally na nangyayari yon. Often involve teenagers under stress, okay? Which led to theories that poltergeist activity might be linked to psychological or emotional energy rather than spirits. Okay, so ito sinearch ko talaga sa Google. Sinearch ko to sa Google. Siyempre, alam naman ng hindi naman lahat, pero nakadepende pa rin ito sa paniniwala ninyo. Okay? Itong pangalawa, famous pop culture example. Okay? Poltergeist is one of the most famous horror movies about a family experiencing violent paranormal activity in their home. Totoo ba yun? Sometimes, kung ano yung napanood natin, we imagine, and then, nakapag-create na ito ng doon nandiyan na sa memory mo. Sometimes mapanaginipan mo pa kung ano yung mga pangyayari, imaginations, sometimes hallucinations, lalo na kung stress, yung acid ng katawan natin, nag-create na siya ng stress. Maraming pwedeng mangyari. So, it made the term widely known in a modern horror culture dahil sa technology na ngayon, marami na tayong napapanood, marami na tayong experiences. So, hindi ko masasabi na totoo or hindi. Pero, sometimes, nangyayari po yun dahil sa sobrang, stress or sa environment. Okay? So, all we need to do is pray.
Lagi natin sinasabi yan, pray and then don't believe in alam naman natin ang kalaban gagawin yung lahat, yung devil, demonyo. Okay? Sabihin ko na lang, yung demonyo mismo, alam niya kung anong fear mo, alam niya kung ano yung weakness mo. Kaya yun, ginagawa din ng devil yan. So, gawa ng kalaban natin. So, if you have faith in God, you need to strengthen your connection, strengthen your prayers, and then kung ano man yung kailangan mong gawin para maging malapit ka pa sa Panginoon. So dapat ang connection mo sa Panginoon, mas malapit ka pa sa Kanya. So don't believe what you think. Don't believe what you feel. Sometimes may kulang lang sa sarili natin. Emotion, yun yung pinakakalaban din natin. Emotion. Sarili natin. Na-experience din namin dati nung bata pa ako yung tinatawag nilang poltergeist. Dahil sa mga takot at sabi-sabi. Dahil din sa mga lola at lolo natin, mga kwento ng mga tiyahin natin, kwento ng mga pinsan natin dahil sa kanilang experience. So, totoo ba na may nangyayari yun? Yes, may nangyayari po yun, pero may mga reasons kung ganun. So, alam naman natin, in the Bible, meron pong mga fallen angels. So, fallen angels, that is demons. Sila yung mga kalaban nating Panginoon. They can, they can create na magkaroon tayo ng, anong ibig sabihin nito? Yung ibang imagination, kung ano yung weakness mo. Takutin ka, yun. Pero, kapag mga ganyang nangyayari, all you need to do is to call upon the name of the Lord. Just mention the name of Jesus. Sabi naman ng Bible, call upon the name of Jesus kung meron kang fear, takot. Okay? Kung ano naman yun, lumapit ka sa Kanya. Yun lang po ma-experience ko, ma-share ko sa inyo about poltergeist. Okay? So, science mismo, psychology can explain about this. Huwag po tayong matakot kung may mga pangyayari pong ganyan. Sana may natutunan din po kayo sa short video natin ngayon. Maraming salamat po.